Good day or good evening. We are CPE2T3 and we are here to perform the Contemporary World Midterms Output or our video podcast. Now we're going to talk about our or kung ano po nangyayari kapag kasama ang AI sa pagpapalit ng mga trabaho ng mga tao or yung mga totoong tao po talaga. Our title of our podcast is AI Numan. Cheers naman tayo dyan. I am Steven John Magbanwa and I'm here as your host for this podcast. Hi, I'm John Benedict Bazar. Hi, I'm Marcos Medina. Hi, I'm Janelle Chua. Hello, I'm Serene. Follow me on IG _. And I'm Malik Mayuga. Now, for our podcast, we're going to talk all about the AI and its integration to our modern jobs of today. First of all, what is AI? May idea ka ba kung ano yung AI? Para sa akin, tol, yung AI, para siyang computer na nakakapag-isip sa sarili niya, ganun. Sa akin naman yung AI, yung ng mga robots, ganun. Parang siya yung nagko-control sa mga ganyan. AI para sa akin is, ito yung process ng teaching computer system na mag-perform ng mga human tasks na mga ginagawa natin. Sa akin, ang AI parang bunga ng programming. Tapos, may sarili siyang way of thinking and nag-a-adapt siya sa every situation, ganun. Nagle-learn siya by itself. Ikaw ba, tol? Ano bang tingin mo sa AI? Ano masasabi? Sa AI kasi, para sa akin, siya, parang maganda siyang, naging invention para sa mga tao. Kasi, parang, napadali nito yung mga buhay natin. Like, kumbaga, di mo na kailangan mag-type pa ng mga, kung anong gusto mo i-type. Tapos, andyan na mismo yung AI para gawin niya siya sa'yo. Like, parang hindi lang siya, like, kumbaga na chat GPT or what. Like, may mga AI din kasi tungkol sa na di natin nakikita. Parang ganun. AI. Ang AI, Artificial Intelligence, para siyang ginawa with the goal to help or assist the people. Lalo na sa pagdating sa pag-boost ng productivity. Parang ganito kasi yan parang tayong mga tao, pag nagbigay ka ng problem, syempre, itatry nyo muna i-understand yung main problem, tapos, iisip siya ng mga ways paano i-solve yun, tapos, pag may napansin siyang mali, syempre, hanapin niya yun, tapos, hanap siya ng solution for that, solution for that, and, Para masolusyonan yung problem. para masolusyon problem. Like parang i-analyze muna ng isang tao. Tapos pag hindi niya parang gagawin niya, mag-search or ganun. Hanggat hindi niya pa nakukuha yung best result, pwede hanap pa rin siya ng mga paraan para magawa niya yung Tapos pwede niya pagsamahin yung mga solutions niya para doon. Tapos ikaw na lang pipili kung anong best way para sa'yo. Mata ko. Hindi, ganun kasi yan eh. Kasi para siyang sabihin natin, ito yung first method niya na naisip niya. Tapos, mag-branch out yan sa dalawa. Ito, yung second at third. Sa dalawa na yon, meron dong, tawag ito, wrong approach and the right approach. Pag ito, dito, after ng dalawa na yon, ang itutuloy niya yung right approach. Tapos, mag-branch out pa siya. Kasi, in that way, matututunan niyo yung tamang approach dun sa problem mo. Parang ganun. Kasi, like, parang una kasi naisip ko, like, yung natutunan ko about sa AI. Lalo na nung kasama tayo sa international contest. Although, di naman natuloy. Like, parang lang siya. Like, parang, parang ginagaya yung mismong paano gumagana yung utak ng isang tao. Like, kumbaga, kinode or pinogram yung AI para gayahin tayo. Like, yun nga, yung mismo topic natin, kung paano papalitan yung AI yung mga mismo trabaho. Kaya, at the same time, napakagandang gawain na invention niya, pero nakakatakot din siya kasi parang nagiging tao din siya, kumbaga. Though, ang alam ko kasi, ang AI, meron tinatawag na,
artificial general intelligence. Ibig sabihin, kung gaano ka nag-iisip, kung gaano mo yung nafe-feel, katulad din ng isang tao, katulad din ng isang AI na gagawin niya din yung mismo. Kung ako, paano ako nagsasalita, paano ako gumagawa ng expression ngayon, ganun din gagawin ng AI, ng AGI tawag, or Artificial Generative Intelligence. Yun yung naalala ko kasi like mostly ng idea ko rin about AI. Kayo ba? Sa akin lang tol, since para sa akin lang ngayong henerasyon natin, para sa akin yung pinakaunang maaapektuhan kung sakaling magkaroon man ng replacement ng mga AI sa mga trabaho. Para sa akin lang tol, yung mga trabahong repetitive o yung mga trabahong halos ulit-ulit lang araw-araw. Kayo ba tol, ano bang idea nyo about sa mga repetitive job? Magbigay nga kayo ng example pre. Ang naisip ko ngayon yung parang sa gasoline station. 'Di ba? Parang paulit-ulit lang yung process. May coaching magpapagas, maggagas, maggo-go. 'Di ba? Parang paulit-ulit lang. So I think doon pwede natin ma-apply yung AI. Pero yun lang, di natin sure yung yung effect nito in the long run. Kayo ba? Marami kasi. Yung isang example na lang din is yung sa ibang bansa na sa mga pag magsha-shopping. Sa cashier. Diba? O sa cashier. Merong yung mga jobs doon. Ano bang tawag sa doon? Cashier. Oo, cashier no, kasi halos same cycle lang, may magbabayad, ganun, magsusukli. Yung iba, parang sariling na lang. Machine na lang yung mag-aano. Kasi sa ibang bansa, parang ngayon, meron ng sa ibang place na gamit talaga yung AI. Which is, may isang store, basta US ata yun, na meron na silang isang store na gumagamit sila ng AI na sarili mo na lang kung magbabayad ka o hindi, tapos may ganito, may ganyan, tapos may mga ganun. Ayun na nga, para sa akin talaga, madaling mapapalitan ng AI o unang-unang mapapalitan ng AI yung mga trabahong paulit-ulit lang araw-araw. Kasi nga, isa sa mga paraan ng AI or kung paano ito gumagana is yung pagsiset natin ng algorithm, diba? Na mas madali sa AI, matutunan niya yung mga gawain na halos parang nakacycle lang, paulit-ulit. Kasi dun sa mga bagay na iba-iba araw-araw. Ikaw ba? May question lang ako. So, since na-bring up mo nga itong parang yung replacement ng AI sa mga repetitive jobs, tingin mo ba mas lamang yung pros na effect niya? Or parang tingin mo ba magsasuffer din tayo sa negative effects niya? Para sa akin, tol, magsasuffer tayo sa effect. Kasi mostly ng mga repetitive jobs ngayon, ito yung mga job na, alam mo yun, yung mga hindi nakatapos na tao, sila yung gumagawa. Alam mo yun, yung mga halos hindi sila nakakuha ng degree sa buhay. So, parang pag napalitan yung mga repetitive jobs, tol, parang mas bababa yung opportunity dun sa mga uneducated people or yung mga hindi nakapagtapos ng college. Parang mas tataas yung poverty sa Pinas, yun. Kunyari sa atin lang, sa Pinas. So, ano ba yung effect ng AI sa economy, di ba? Parang ano yung mga epekto nito sa atin? Since ang AI nga is naging part na siya ng daily lives natin, daily routines, no? Madaming alam niyo naman din na madaming positive and negative effects ang AI, lalo-lalo na dito sa atin. So, example na din, AI sa education, AI sa healthcare. Siguro ang apekto lang din ito sa people, sa economy, sa mismong mundo. Yung pros and cons yun. Sabihin natin ng pros kasi pros niya siguro magpapadali yung buhay natin bilang mga tao na AI na lang mismo gumagawa. Pero yung cons nga mismo, yung mismo topic natin mismo na nababaliwala yung mismo skill natin mga tao na napalitan na lang din ng AI kasi mas kaya naman nila gawin yun. Although, may pros naman ito para sa mga corporations or sa mga businesses na may hawak o may kakayahan na mag-acquire ng AI mismo. Like,
ginagamit na lang nila yung AI para hindi na lang sila magbayad sa mga employees nila sa mga companies na yon. Kasi, kung tulad nga ng repetitive jobs, pwede yun. Pwede sila mapalitan ng AI. Kasi nga, di na sila kailangan. Kaya naman ng AI to. Why not na lang din na yung mga business corporations na yon, yun na lang din yung gawin nila. AI na lang ang gumawa. Kung papansin nyo, may mga pumapalit na mga robots sa mga factories na gumagawa ng kung anong products. Minsan mga machines talaga mismo gumagawa. Like yung mismong, yung thought nga na repetitive, like may algorithm din na same na dapat paulit-ulit din nangyayari. Like repetitive din. Looping lang din. Pero sa tingin ko, hindi niya kayang mag-take over, huli. Isang buo. Kasi, isipin na lang natin, hindi naman lahat ng company afford na gumawa ng AI para sa nila. Kunyari, factories. May mga maliliit na factories lang, kunyari sa pagkain. Mga local foods na, tawag dito, manpower pa rin ang mas magandang choice kasi, una, pwede mong bayaran ng minimum wage. Ang mga tao, para sa, work nila. Kapag, ganun nga, maliit na company ko lang, yung AI na yun, hindi siya sa'yo. Hindi siya good choice para sa'yo kasi nga, mahal siya tapos, mahirap pang i-maintain kasi kailangan mo rin ng professionals to maintain the AI and the machineries. Ikaw ba, Janelle, sa tingin mo, may possibility ba na i-take over ng AI yung mundo natin? Siguro ngayon, masasabi ko, depende pala. Kasi, ngayon kasi, di ba nga, sabi nyo nga, takbuhan na yung AI ng lahat eh. So, siguro sa future, oo. Parang matitake na ng AI yung world natin. Kasi, example ko na lang yung sa sa Japan kasi, di ba alam niyo naman nagamit na sila ng robot. Parang, karamihan sa mga tao doon, akala nyo tao sila. So, pero robot sila, ganun. So, may mga part doon na akala natin tao, tas yung pala robot na. So, ayun, natitake siya ng AI, yung mga ganyan. Pero sa atin, ngayon, hindi pa siguro kasi parang, ayun nga, natatakbuhan lang naman siya ng mga iilan, pero may mga tao pa rin na kaya nga nilang gawin yung mga job nila. So, yun. Sa inyo ba, parang matitake ba din yung AI? Para sa akin, tol, parang hindi eh. Kasi parang simple logic lang siya. Sino nga bang nagpo-program ng mga AI? Di ba halos tao lang din naman. So, parang hindi ko naiisip na kaya ng AI na mag-program ng katulad pa nilang AI para i-take over yung mundo natin. Tsaka, both sa sa humans yung nagko-control sa AI, I think, in the long run, parang hindi kaya ng AI na mag-take over the world kasi yun nga tulad ng sabi ni Marcus kanina. Yes, maganda yung AI, mas mabilis siya, mas efficient, 'di ba? Pero yun nga mas mahal siya, mas expensive lalo na yung pag-maintain. And yun nga, hindi naman kaya alagaan ng AI yung sarili niya. Kailangan pa rin ng tao na involved. So I think ang AI hindi na ita-take over yung world, pero ang AI tutulungan niya yung world. Pero meron pa rin siyang negative effects, which is kayo. Yes, technology is powerful talaga and agree din ako sa sinasabi nila na never talagang take over ang AI sa world. Kasi kapag niliteral mo talaga na kasi wala namang capability ang artificial intelligence na magkaroon ng empathy, ng compassion, di ba, ng emotion kapag nakikipaghalubilo sa mga, di ba, sa customer, di ba? Wala na emotion. Wala na silang emotion. Alam nyo ba, yung yung Amazon na parang, yung papasok ka na lang, walang cashier, walang babantay. Maba ang ganda. Pero alam nyo ba, yung parang mukha siyang gawa ng AI. Na parang sa AI talaga, na like, powered talaga ng AI yun.
Alam nyo ba? Hindi talaga siya AI. Controlled yun ng mga 1,000 Indians remotely sa India mismo. So, ibig sabihin, AI is sometimes a lie. Ibig sabihin, hindi niya fulfill yung gawain mismo na autonomously mangyayari na lang yung isang bagay na yun, na walang cashier dun sa mismong sa mismong store na yun. Tapos, like parang may kick na lang sa profile mo na nabawasan yung yung wallet mo mismo kasi nga nag-buy ka na isang product. Pero hindi. Like, monitored yun ng 1,000 na Indians, which is a lie. Hindi yun totoo. So, meaning to say, may possibility ba na mag-take over ang AI? For now, hindi. Sabi ni Jal, hindi talaga. True. Kasi, ang layo pa sa realidad natin na mangyari yun. Although, may marami naman mga fictionals na mga films, na mga movies na sobrang rami na sasabi na yung Terminator, yung mga Transformers, hindi mo kasi AI yun eh. Alien kasi yung Transformers. Star Wars. Star Wars? Sila yung mga robot na maliit. Saka yung parang tao na robot. Like companions din naman sila. Iyon. As companions din, pwede yung AI, pwede sila maging companions. Or as a tool, yung AI. Like, that's their positive side din naman. Pero, for now, hindi talaga eh. Ayun, speaking of the negatives, nabanggit nga kanina ni Alec, naging negative kanina, why not naman na hanapin natin yung positive benefits nito sa atin. Like, in the context din naman sa pagte-take over ng mga trabaho ng mga tao, like, kasama din mismo yung sa entirety ng mga tao. Like, positive benefits na. Ayun nga, since natakil ni Steven kanina yung word na AI is a lie, nung nakaraan kasi, nag-scroll ako sa Facebook and meron akong nakitang parang gas station siya sa Japan, which is parang, alam mo yun, everything is controlled ng AI, like yung pag-open mismo ng gas cap, ganun, tas pag-fill ng gas. Then, nung tinry ko siya i-research, parang wala akong nakitang info about it. So, parang it turned out na yung video na yun is parang CGI siya or effect. So, para sa akin lang, halos tao lang din yung gumagawa ng trolls about AI advancement para, alam mo yun, para takutin yung mga tao and paniwalain sila na soon or in the future, parang matitake over tayo ng AI. I think parang hindi naman siya, parang ayoko siya isipin na parang troll or something like that. I think parang, de-deceive natin yung mga public na hindi magaling research ng malalim tungkol doon. Pero I think ang magandang binibigay nung video na nakita mo is pinapakita nito yung parang possibility sa future. So, I think isa yun sa magandang benefit ng AI. And sige, step away naman muna tayo sa mga jobs. Let's focus sa education naman. Actually, gusto nga ito pag-usapan kasi di ba sa atin ngayon parang lahat ng profs parang sinasabi, huwag tayo gumamit ng ChatGPT kasi nade-detect nila. Pero tingin nyo ba ang ChatGPT more on negative side? Parang ba siya ng brain natin? Like, ano ba yung term? Parang nagre-rely tayo sa ChatGPT. Ganun ba yung tingin nyo? Or do you think ChatGPT is a tool na para tulungan lang tayo sa ACADS? Para sa akin, tol, yung ChatGPT is nakadepende talaga siya kung paano mo siya gagamitin eh. Kasi magiging masama lang siya kapag yung mismong generate sa'yo, yung ikakopy mo mismo. Pero kung iti-treat mo siya in a way na parang kukuha ka lang ng idea, ganun, or i-help ka kung yung imagination mo, parang i-boost niya by giving you topics, ganun. Parang, yun yung positive side niya eh. Baka naman, set aside na tayo sa education ng AI. Doon naman tayo sa like, in the context na, siguro, like, lang din, like, marami siyang positive eh.
Like, may benefit tong AI in agriculture, in medicine, education, syempre. Pati nga rin ang like, tawag dito? Sa environment mismo. Like, syempre, AI is not built only for the sole purpose na mag-take over ng mga trabaho. AI is built for the sole purpose na yun nga mapadali ang mga trabaho. Pero we often think naman na mangyayari din na mag-take over AI sa mga trabaho. Pero sa agriculture kasi, like, napakalaking benefit nito para sa mga magsasaka din mismo. Like, though most farmers won't probably afford using AI in their field or farm. Pero at the same time, mas magbe-benefit talaga sila para dito. Tapos environment. Sobrang lala na ng environment natin. Deforestation, sa pollution. Tapos yung ozone layer kasi natin na na talaga like napabawas na oo. Ayun, like we can use AI din for that. Like, we don't want to say din na AI is bad for us. But we would also want to say that AI is a good thing or positive thing that we should consider din para sa atin. Kasi, una sa lahat, ginawa din naman natin siya para sa atin. Kasi, like, in the history din naman ng mga machines, like yung mga machines mismo, yung mga mechanical machines, kasi, ginawa yun in replacement din para sa mga tao na mga nagtatrabaho in labor. Like, mga factories. Ginawa yun para doon. Kaya, nung nabuo na yun, wala na silang trabaho. Like, pwede natin like parang similar din naman kasi sa atin na ang AI tapos yung sa mga trabaho ngayon, sa mga modern jobs ngayon. Pero, yun din yung naging thought natin. Pero kaya nga may machines na yun, kaya nabuo yun, para matulungan din tayo. Like, hindi lang for exploitation, but also for our own benefit na lang din. Ayun. Ayun nga, since natakal niya yung mga good side ng AI, meron akong tanong sa inyo. Kung kayo nakikita nyo meron na tayong AI advancement, ikaw, magsa-strive ka ba na i-improve yung skill mo para hindi ka mapalitan ng AI? Me personally, oo. Parang, I think, kaya pa rin ng ng human makipag-compete or at least makipag-equal sa AI in terms of yun, sa skills. I think parang may mga times na mas magaling yung human kesa sa AI. And, yun lang. Ikaw ba, may advancement yung AI, sa tingin mo, parang mamomotivate ka ba na i-improve yung skill mo or parang aalis ka sa comfort zone mo, ganun? Parang simple answer lang, yes or no? Yes. Ayan, para si Rin yes daw. For, Parang, kunyari, let's say na ang bilis ng AI advancement sa country natin. Ikaw, as a worker, para hindi ka mapalitan ng AI, magsa-strive ka ba na parang umalis sa comfort zone mo or parang i-improve lalo yung skills mo para di ka nila mapalitan? For me, like, kasi depende naman yun sa atin eh. Pero for me, kung mawawalan talaga, kung for sure talaga mawawalan na akong trabaho, like, hindi ako like necessarily na mag-upskill. Magpapalit ako ng trabaho, syempre. Na hindi matitake over ng AI. Para sa gayon, like, rest assured ko na hindi mapapalitan yung dati kong trabaho. Though, mapapalit nga yung dati kong trabaho. Pero, yung bago ko ng trabaho is less likely yung papalitan kasi mas strategically napili ko siya as something na hindi talaga ako papalitan. Like, baka mas mag-strive pa ako at ayun, mas malamangan ko pa yung AI para doon. Para sa akin, kung may future advancement na yung AI, siguro, hindi ako tawag dito. So,
kung maapektuhan man nito yung trabaho ko, siguro ang pinakamagandang take dito is use AI to your own advantage. Parang hindi mo hayaan na yung AI na lang gumawa ng trabaho mo. Kailangan gamitin mo yung AI sa trabaho mo. Parang ganun. Tawag dito. Parang tulad ko, mahilig akong mag-program. Pag nagpo-program ako, may mga time na super stress na ako, tapos yung mga naiisip ko closed na kasi ito lang yung idea ko. Kailangan kong parang mag-rely din minsan sa AI to open more path para sa akin. After nun, ako na mag-i-innovate ng mga kailangan kong gawin para sa trabaho ko. In that way, yung productivity ko tataas kasi yun nga tawag dito, ang AI parang may may limit lang yung performance niya. Pero if you work together with AI, yung performance yung dalawa magsasama. So sa tingin ko, even with the advancement ng AI, hindi nila tayo kayang i-take over sa mga field natin. Ayun nga, since nasa topic naman na tayo ng loss of jobs, try nga natin ilagay yung sarili natin sa position like, for example, parang may-ari tayo ng isang company. Ano ba sa tingin mo gagawin mo? Magpipay ka ng monthly or annually sa isang worker or magbabay ka ng one-time AI machine or AI software? Me personally, mas dun pa rin ako sa traditional na worker. Kasi nakakatempt bilhin yung yung offer na AI to work for you kahit pa sabihin nating one time. Kasi even yung technology natin ngayon like laptops, phones, 'di ba lahat naman yan eventually masisira siya, magkakaroon ng problem, mas mapapagastos ka, and I think yung worker pwede mo pa siya ma-train. Unlike AI na parang complicated pag-usapan actually. Kayo? Ayun nga, gaya ng sa sinabi mo, agree ako doon. Na kahit sa akin, mas gusto ko na tao pa rin yung magtatrabaho sa kumpanya ko. Kasi 'di ba kahit sabihin natin na minsan napapagod din yung tao. Pero hindi siya tulad din ng AI na ayun nga, pag napagod siya or parang, pag may nasira, ganyan, so ang dami mo din papalitan, ganyan, tayo, magpapahinga lang tayo, ganito lang, tapos babalik tayo ulit. So, para sa akin, mas pipiliin ko pa rin na tao yung magtatrabaho sa kumpanya. Parang replacing people na gumagawa ng trabaho with AI, parang hindi siya nagme-make sense para sa akin kasi since magpipay din naman tayo, kunyari, as a business owner, magpipay din tayo ng monthly or annually sa isang worker, parang hindi siya nagme-make sense in a way na AI has to be maintained kasi, 'di ba? Parang parang mas better kung magpipay ka na lang annually or weekly sa isang worker kasi magpipay ka rin naman talaga sa AI kasi syempre yung AI, 'di ba, may taga-maintain siya. Magpipay ka rin naman monthly doon, kaya why not na pwede ka namang magpay na lang sa mga workers na pwede mo pang i-divide yung ipipay mo doon sa nagme-maintain. Parang hindi siya nagme-make sense talaga na mag-hire ka ng taga-maintain ng AI or mag-rely talaga sa AI itself, no? Sa akin din. Same din naman sa akin na mag-hire na lang din ng worker. Kasi mahal talaga ang paggamit ng AI. Though may mga free sites na magagamit mo yung AI, mag-pay ka na lang din doon. Pero at the same time, nagbabayad ka pa rin sa mga sites na yon. Ang ChatGPT, syempre may bayad din yan. Ang GPT-4 or GPT-5, kung nasa na yung GPT niya. Kasi the mas higher, mas mataas, mas likely na same din ang same yung magiging yung parang process din ng AI sa paggawa ng isang activity or na isang bagay. Kaya wala ring sense. True, to be honest, walang sense yung ganun. Kaya for me, sa worker na lang din ako. Para sa akin, mag-stay rin ako sa traditional na manpower, mga tao pa din. Una sa lahat,
sa AI, yun nga, kailangan mo pa maglabas ng malaking capital. Tapos, magpipay ka pa ng professionals sa mga to maintain the AI. Tulad na sabi nyo. Tapos, pero kung tawag dito, example na natin sa as AI na magre-replace ng factory workers, hindi siya maganda kasi yun nga, kung AI na lang ang papalit doon, sabi natin, ang isang machine ng AI, magkakos siya ng 100,000 plus. Tapos, pag hire ka pa ng professional, ganun din yung rate niya, mga sa 50 to 60. Kung nag-hire ka na lang ng mga tao, tapos bayaran mo sila ng minimum wage, tapos, example natin dito sa Philippines, di ba, bawat region, magkakaiba ng minimum wage. What if, pumasok ako sa probinsya, tapos mag-take ako ng mga tao doon, tapos bayaran na sila ng mga minimum wage, di mas mataas yung profit ko, di ba? The best pero that's the best take for me as a businessman. Tsaka, ang isa din problema din sa AI, although kaya nitong matuto, kaya lang nitong matuto, in a way na ang kaya niya lang matutunan yung mga available na. Hindi niya kaya mag-grow mag-isa na in a way na kaya niya mag-discover ng mga bagong bagay at mga invent. Kunyari, sabihin na lang natin mga scientist, di ba? Sa AI kasi, they are taught to do things in a way na paano natin ginagawa. Pero hindi nila kayang gawin yung hindi pa natin nagagawa. So, yun. Parang mas maganda pa rin talaga na tao yung i-hire natin kaysa sa AI. So, ayun, since wala naman nakakabanggit or wala pang nakakabanggit ng pagre-relate natin ng AI sa government, so parang maganda siya itakil ngayon. Feeling ko lang o parang thought ko lang na hindi matitake over ng AI yung isang country since parang if part ako ng government, parang sobrang against ko sa AI kasi let's say pag na-take over ng AI yung mga jobs, parang, di ba bababa yung employment ng country, ganon? Ibig sabihin nun, bababa rin yung paglilikom ng taxes, ganon. Parang, pwede siyang maging downfall ng isang country or pagbaba ng economy ng isang country kasi bababa yung taxation, di ba? Ayan. Ngayon, pag-usapan na rin naman natin yung parang naging past, yung present. Ngayon, pag-usapan naman natin yung yung magiging future ng AI. In the context naman ng globalization. Ano naman kaya maging future ng AI sa context ng globalization? Pero, para sa atin muna. Ano yung magiging future natin as computer engineering students or as IT students? Sa tingin ba natin, tayo, bilang computer engineering or maging computer engineers or IT specialists, mapapalitan ba tayo ng AI? For sure naman siguro, hindi. Pero, are there slight chances ba na mangyayari yon in the future? Bago natin itakal yon, that's for our last na lang. At sa tingin nyo? Ano ulit yung tanong mo, pre? Like, tayo, like as CPE students or IT students, sa tingin mo mga jobs ba natin mapalitan din? Ayun nga, pre. Parang simple logic nga lang katulad ng sinabi ko kanina. Since tayo yung like IT or computer engineers, tayo nga yung nagde-develop or nagme-maintain ng AI. Parang hindi magme-make sense na tayo mismo yung mapalitan since tayo yung nag-i-improve or parang nag-a-upgrade ng, alam mo yun, skills ng mga AI. Alin nga, parang tayo yung nag-develop, no? And parang tayo yung gumagawa ng way paano din siya mabuo kasi parang sa mga data analysis, ganun. Tayo din yung mga naglalagay-lagay ng mga kung ano. Siguro, imbes na parang tayo mapapalitan, parang mas madadagdagan pa natin. Yeah. I think lahat naman tayo parang no. Kasi, yun nga, tayo yung nagde-develop, tayo yung nag-a-advance sa AI. I think a better question is, tingin nyo ba pwedeng mapalitan ng AI yung government? Like, since ang government natin made of people, meron silang
emotions. Unlike sa AI na wala. Tingin nyo ba parang mas maganda yung ganun? Wherein nakafocus lang talaga sa good or wrong? For me, depende yan. Kung anong government, type ng government ka. Kasi meron tayong democratic at democratic at communist, diba? Or, I don't know, forgot ko pa, nalimutan ko pa isa. Pero sa atin kasi, sa Philippines, as democratic country, we rely on the people kung sino ipipiliin nila, sino iboboto nila para mamuno. At siguro, no. Masyadong malabo para sa isang machine na i-take over niya yung isang government kung paano siya mag-govern sa isang country. Kasi hindi naman niya alam kung paano nagpa-function yung isang regions or isang part ng country at yung mga tao mismo sa isang country na yon. Kaya, napakalabo na mangyari na mag-take over man ang AI sa government. Kasi, hindi rin naman nalaman ng AI for sure like yung mismong directly na experience niya na nangyayari sa mismong country or experience niya mismo for that yung experience niya mismo sa kung sino nag-govern sa kanya. Kaya napakalabo talaga na mangyari 'yon. For me lang pero kung iisipin man natin kung if ever man na malagay man ang AI sa government, although I think mas magiging maganda din yung magiging functioning ng ating tayong lahat mismo. Kasi like we just follow a system lang Tulad ng AI, nagpo-follow sila ng system na may algorithm lang yung AI. Susunod lang din yung algorithm na yun. At the same time, tayo din mga tao, may susundin tayo. Pero for sure, maganda nga yun, although medyo mahirap. Ngayon, to wrap up din naman, meron kasi tayo tinatawag na technological unemployment. Ibig sabihin nun, papalit na mismo yung mga AI. According to AI researchers. Pero, kung mangyari man yun, ang mangyayari is, merong universal income ang mga tao. Bale, lahat tayo babayaran na lang. Wala tayong gagawin. Wala talaga na mismo gagawin. Babayaran na tayo. At nag-function na sa ating country or sa ating economy, AI na mismo, yung mga makina mismo. Anong mangyayari doon? Siyempre, wala tayong trabaho. Wala tayong gagawin. Pero binabayaran tayo. Gagawin natin. Hilata lang tayo. Gagawin natin yung gusto natin. Gagawin natin yung mga gusto natin. Maganda naman siya. Kaso nga lang, katatatama rin nga tayo. Like, wala nang saysay yung skill natin. Wala nang saysay yung pinaghihirapan natin. Like, isang bagay na lang, isang entity na lang yung gumagawa ng para doon. Like, what's the point? Diba? So, anong action natin kung mangyari man ng AI na mag-take over? Para sa akin, kailangan natin gawin is, we should not try to rely more sa AI. Kumbaga, gamitin natin siya sa paraan na mapapadali lang buhay natin. Hindi yung magiging madaling buhay natin dahil sa AI. Kundi, we use AI as a tool, but not as an replacement din. We use AI as a companion, as as someone that we can depend on, but not too much. So, AI is something that is good, but it's also bad. We could say that AI is double-edged sword din naman. So, I think that's it na lang din. Or you guys have anything to say? So, ayun, to end this discussion din, me personally, hindi ko masasabing in the future matitake over tayo ng AI since yung mga human is meron din silang unique personalities like, ayun na nga, isang word lang, hindi tayo matitake over ng AI dahil sa ating mga imaginations. Our imaginations is unique. Alam mo yun, kahit gaano pa katalino yung AI, feeling ko, hindi nila magagawa kung ano yung nagagawa ng mga humans. So, yun lang. Because of imaginations, hindi tayo matitake over ng AI. Yun lang po, salamat.
So I think we wrap up this video podcast for today, and we hope you guys enjoy about our topic, which is taking over ng AI or pag-replace ng AI sa mga modern jobs or sa mga traditional jobs. And we thank you, and we say good night or good evening to you all, and we say thank you again and again, and cheers to everyone. Bye bye.